Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tiago. Nangyari ito sa lugar ng Mindanao. Kilala ang banakon o king cobra bilang pinakamalaking uri ng makamandag na ahas. Kinakatakutan ito ng mga magsasaka, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Kadalasan itong naninirahan sa mga palayan kung saan maraming daga. Ngunit sa kwentong ito, kakaibang karanasan ang inyong matutunghayan. Kilala ang pamilya ni Mang Elyong bilang mahusay na mangangaso. Kaso nga lang, huminto ang kanyang ama sa panguhuli ng mga hayop. Simula nang maitaas ang batas, ang pagpaparusa sa mga taong mahuhuling ilegal na nangangaso at pumapatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop. At dahil sa kanilang karanasan, madalas silang lapitan ng mga taong nagkakaroon ng problema sa mga makamandag na hayop, kagaya na lang ng banakon. Dalian mo, Tiago. Nang marami tayong maikutan mamaya. Medyo malawak ang palayan eh. Mukhang maraming nananahang ahas bukod pa sa banakon. Wika ni Mang Elyong sa kanyang anak na ang pangalan ay Tiago. Kung sakaling marami tayong mahuling banakon, sana man natin ilalagay. Medyo masikip na yung mga kulungan natin eh. Tugon ni Tiago. Huwag kang mag-alala. Dahil dadaling ko na sa kagubatan yung malalaking sawa at iba pa nating nahuli bukas. Mas mabuti kung doon natin sila papakawalan eh. Nang sa ganon, mabawas-bawasan ang pagdami ng mga daga at miro sa lugar. Bawal na kasi silang hulihin eh. Tugon ni Mang Elyong. Matapos ihanda ang mga kagamitan, kagad nang lumakad ang mag-ama. Pagdating sa palayan, napakamot ng ulo si Tiago dahil napakalawak at masukal ang mga pilapil. Ayon sa may-ari, simula nang makakita sila ng mga banakon sa lugar, hindi na nila ito ginalaw pa sa takot na baka makagat sila ng mga ito. Simulan na natin ang trabaho. Pangunahan mo ang paggapas ng mga talahib. Siguraduhin mong malinis ang buong paligid para madali nating mahanap ang mga butas. Wika ni Mang Elyong. Sinimulan ni Tiago ang paglilinis ng paligid, habang si Mang Elyong naman at ang may-ari ng palayan ay nag-ikot sa buong palayan. Ipinakita nito sa matanda ang lugar kung saan madalas makita ang napakalaking banakon. Ayon sa may-ari, halos 14 na talampakan ng haba. Kasing laki ito ng binti ng 14 na taong gulang na binata. Kung totoo ang sinasabi mo, yan ang pinakamalaking banakon na mauhuli natin. Halika na, bumalik tayo sa aking anak. Sisimulan na ang paghahanap ng mga butas. Wika ni Mang Elyong. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa kinaroroonan ni Tiago, biglang sumigaw ang isa sa mga tauhan ng may-ari ng palayan. Ayon dito, nakita nila ang isa sa mga banakon na nakatira sa lugar. Inihinto ni Tiago ang ginagawa. Pinuntahan ng tao. Pagkarating sa lugar, buntot na lang ang naabutan ng binata. Sinubukan niya itong hulihin. Ngunit sa kasamaang palad ay pumasok ito sa lumang butas ng daga. Patay ka sa akin ngayon. Hindi ka na makakatakas. Huwag mong sasaktan ng banakon, Tiago. Maaari itong mamatay sa impeksyon kung sakaling pakawalan natin sa gubat na may galos. Wika ni Mang Elyong. Marahang hinukay ni Tiago ang pilapil hanggang sa tuluyan niyang makita ang katawan. Hinawakan nito ang ahas. Marahang hinila
Biglang napatakbo ang lahat ng naroon dahil tumayo ang ulo nito. Inambahan ng tuklaw si Tiago. Mabilis namang nailayo ng binata ang kanyang muka, kaya naman hindi ito tinamaan. "Aba, mukhang malaki ang isang to ah," wika ni Tiago habang sinisilid ito sa sakong gawa sa tela. Meron pang mas malaki dyan at siguradong isang laksa silang nakatira sa lugar na ito. Maraming buwan nang hindi nagagalaw ang palayan. Halika na, ituloy natin ang paghahanap. Muling wika ni Mang Elyong. Patuloy na naghanap ang mag-ama hanggang sa sumapit ang tanghali. Nakahanap ang mga ito ng ilang sawa, ngunit hindi pa nila natatagpuan ang malaking banakon. Sa isip-isip ni Mang Elyong, maaaring nakalipat na ito ng tirahan. Dagdag pa ng may-ari, nung mga sandaling nakita nila ito, hinabol nila ang banakon, ngunit hindi nila ito naabutan dahil bigla itong naglaho sa makapal na talayban. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Magpahanda ko ng tinolang manok sa bahay. Wika ng may-ari ng sakahan. Mas mabuti kung dito na lang tayo kumain sa bukid dahil aktibo ang mga banakon tuwing tanghali. Malakas ang kutob ko. Magpapakita ang malaking ahas na yon. Wika ni Mang Elyong. Kung ganon, ipapadala ko na lang dito ang tanghalian nyo. Sandali, ipapakuha ko sa aking mga tauhan. Habang nag-aantay, naiga si Tiago sa mababang sanga ng puno ng mangga. Napatingin ito sa kalangitan. Napansin ang tila kakaibang kumikilos sa bandang itaas na bahagi ng puno. Napabalikwas ito nang mapagtanto. Ang imaheng nakikita ay ang hinahanap nilang banakon. Oh, napano ka? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Mang Elyong. Ito ang unang pagkakataon na nakita ang ganong kalaking banakon. Hindi nito akalaing totoo ang sinasabi ni Mang Matias. "Tay, mukhang nahanap ko na yung sinasabi ni Mang Matias," tugon ni Tiago habang nakaturo sa taas ng puno kung saan nakadapo ang malaking banakon. Napatingala ang matanda. Nakita ang malaking ahas. Humanda ka, Tiago. Huhulihin natin ang isang to. Ano man ang mangyari, malaking banta sa mga tao ang ganyang kalaking banakon. Ang tanong ngayon, paano natin huhulihin yan? Bukod sa nasa taas ng puno, sobrang laki pa. Simple lang. Papababain natin. Kumuha ka ng mahabang panungkit. Bulabugin mo. Siguradong bababa ang banakon. Mag-iingat ka lang dahil siguradong hahabulin ka niyan. Wika ni Mang Elyong. Bagaman nagdadalawang isip sa gagawin, ipinagpatuloy ni Tiago ang utos ng ama. Kumuha ito ng mahabang kawayan. Sinungkit nito ang banakon hanggang sa makuha ang atensyon. Tumayo ang ulo nito. Pinagtutuklaw ang hawak na kawayan ni Tiago. Ramdam ng binata ang lakas ng kagat ng ahas, maging ang pagbaon ng ngipin nito sa manipis na dulo ng kawayan. Maya-maya ay gumapang ito pababa ng sanga. Laking gulat ni Tiago dahil tumulay ito sa hawak niyang kawayan. Ramdam ng binata ang bigat dahil napakahaba ng hawak niyang panungkit. Hindi niya nagawang kontrolin ang balanse, kaya natumba ito, dahilan para madaganan ang katawan ng banakon. Lingid sa kalaman ng binata na may matalas na bahagi sa buko ng kawayan, tumusok ito sa katawan ng ahas. Pilit nitong tinutuklaw ang panungkit
hanggang sa tinapakan ni Mang Elyong ang ulo nito. Hindi nga biro ang laki ng ahas na ito. Sa tansya ko, hindi lang 14 na talampakan ang haba niyan. Wika ni Mang Elyong. Siniyasat nito ang katawan ng banakon. Dito nakita ang sugat. Mukhang natusok po yata yan ng panungkit, Tay. Paano yan? Hindi na natin siya pwedeng pakawalan. Tanong ni Tiago. Mananatili siya sa ating kanlungan hanggang sa gumaling ang sugat. Doon natin siya papakawalan. Tugon ni Mang Elyong. Laking pasasalamat ni Mang Matias dahil nagawa nilang mahuli ang kinakatakutang higanting banakon. Hawak-hawak ito ni Mang Elyong. Pilit na sinusukat kung gaano ito kahaba. 2 dipa at kalahati. Ito ang saktong sukat ng banakon. Ang laki ng katawan nito, umabot sa halos 6 na pulgada pabilog. Ayon din kay Mang Elyong, lalaki ang banakon na ito at siya ang may-ari ng buong teritoryo. Kusa nang aalis ang iba pang banakon sa lugar, lalo kapag nalinis niyo ang mga pilapil. Iwasan lang ang pagsusunog ng mga damo kung ayaw niyong magpuntahan yan sa tahanan niyo. Wika ni Mang Elyong. Matapos ang paghuli sa malaking banakon, umuwi na ang mag-ama. Dinala ni Tiago ang ahas sa malaking kulungan. Hinayaan itong makapagpahinga. Napansin ng binata, patuloy ang pagdurugo ng sugat nito. Kaya naman nagpa siya itong kumuha ng himag. Kaunting kaalaman, ang himag ay isang uri ng baging na ginagamit noong unang panahon upang ipanggamot sa mga sugat. Sinasabing ang dagta nito, mabisang antibiotiko na kapag inihalo sa langis ng ahas, mabisang lunas sa kahit anong sakit sa balat. Ayon din sa mga matatanda, matatagpuan lang ang puno ng himag kapag sinundan mo ang isang sugatang ahas dahil siguradong pupunta ito roon, kakagat sa mismong baging upang sipsipin ang dagta nito. Balik tayo sa kwento. Ilang beses na itong nasaksihan ni Tiago, kaya alam niya kung saan maaaring makakita ng himag. Ginalugad ng binata ang kagubatan hanggang sa marating nito ang kinaroroonan ng may malang baging. Pumutol ng kaperasong ugat si Tiago. Dali-daling bumalik sa kulungan ng banakon. Sa kabila ng panganib, pumasok ito sa loob ng kulungan upang gamutin ang sugat ng ahas. Habang pinipiga ni Tiago ang dagta mula sa ugat, kusang lumalapit sa kanya ang banakon na tila alam kung ano ang dala ng binata. Idinikit nito ang bibig sa mga natapong dagta at hinigo. Nakita ni Tiago ang ginagawa ng banakon, kaya itinaas nito ang dinikdik na ugat upang pigain sa bunganga ng ahas. Sa kasamaang palad, bigla siyang sinunggaban. Nakagat sa braso si Tiago, dahilan ng agaran niyang pagkahilo. Malayo sa kanilang tahanan ang kulungan at kahit anong pagsigaw ang gawin ng binata, walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Naramdaman nito ang mahinang paggapang ng kamandag mula sa kanyang braso hanggang sa kanyang dibdib. Sinunod nito ang itinuro ng ama. Nanatiling kalmado si Tiago hanggang sa bumagal ang tibok ng pulso. Marahan siyang kumilos para talian ang bahaging kinagat ng banakon. Dahan-dahang gumapang palabas ng kulungan. Nanatili naman sa loob ang ahas habang nakatayo ang ulo nito. Tinitignan si Tiago. Nakaupo ang binata sa paanan ng isang puno habang unti-unting lumalabo ang paningin.
Sa isip ni Tiago, ito na ang katapusan para sa kanya. Unti-unting lumalabo ang paningin ng binata. Nahihirapan sa paghinga hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nagising ang binata. Nakita nitong nasa loob na siya ng tahanan. Pinupunasan ng ina ang kanyang noo, habang ginagamot naman ni Mang Elyong ang sugat na natamo mula sa kagat ng ahas. Anong pumasok sa isipan mo at ginamot mo ang sugat ng banakon? Alam mo naman kahit anong kabutihan ang gawin mo, kakagatin at kakagatin ka ng ahas sa oras na makaramdam ng panganib. Pasalamat ka na lang, hindi ganong kalakas ang kamandag na pumasok sa katawan mo. Wika ni Mang Elyong. Halos mamatay na ako dun, tay. Tapos kaunting kamandag pa lang yung pumasok. Tanong ni Tiago. Ang tawag sa kagat na yon, tuyong kagat. Halos walang kamandagang kagat na yon dahil depensa ang ginawa ng banakon. Inakala nito na susugurin mo siya, kaya sinunggaban ka niya. Naglalabas lang ng matinding kamandagang mga ito sa tuwing papatay sila ng kanilang pagkain. O hindi kaya naman kapag nakikipaglaban. Maswerte ka pa din. Huwag mo nang uulitin yun Baka sa susunod, hindi na to yung kagat ang abutin mo. Wika ni Mang Elyong. Kinabukasan, muling binalikan ni Tiago ang banakon. Nakita nitong tila walang ganang kumilos ang ahas. Tinignan ng binata ang sugat. Napansing namamaga ito. Gagamutin pa sana kita kaso balak mo akong patayin Wika ni Tiago. Sabay lakad palayo. Laking gulat ng binata nang makarinig ng boses. Hindi ko balak na patayin ka. Batay lang yan sa pagkakaunawa mo. Biglang napahinto ang binata. Nilibot ang tingin sa paligid, ngunit walang ibang taong naroon. Teka, ikaw ba'y nagsasalita? Tanong ni Tiago habang papalapit sa banakon. Meron ka pa bang ibang nakikita dito? Dalawa lang naman tayo Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Nang makita nito, nakatayo na ang banakon sa kanyang harapan. Sa hindi malamang dahilan, nakalabas ito sa kulungan. Oh, paano ka nakalabas? Sarado yung pinto Tanong ng binata habang naglalakad patras. Hindi mo ako lubusang kilala. Hoy mortal, kung sa tingin mo, pangkaraniwang ahas lang ako, nagkakamali ka. Wika ng banakon. Makailang beses pang kinusot ng binata ang kanyang mga mata. Sinampal-sampal ang sarili para lang mapagtanto na hindi siya nananaginip. Anak nang, epekto ba to ng kagat mo? Parang umakyat na yata sa utak ko yung lason. Nakakarinig ako. Nakakakita ako ng kung ano-ano. Naku, hindi nga ako namatay pero nababaliw naman ako. Wika ni Tiago. Akmang lalakad na sana palayo nang bigla siyang patirin ng banakon gamit ang mahaba nitong katawan. Aray ko naman! Para saan naman yun? O ano? Naniniwala ka na sa akin? Pero paanong nangyaring nakakapagsalita ka tapos naiintindihan pa kita? Ang kagaya ko, isang uri ng engkantong hayop. Isa lang ako sa libo-libong naninirahan dito sa mundo nyo. Dahil sa unti-unting pagkasira ng aming natural na tirahan sa kabilang dimensyon, nagpasya kaming pumunta sa mundo nyong mga tao. Teka, kung isa kang engkanto, di dapat may kapangyarihan ka. Saka, ahas ba talaga yung totoo mong anyo? Nakakatakot
Mas mabuti nang makita mo ko sa ganitong anyo kaysa sa totoo kong pagkatao. Mas matatakot ka. Isa pa, sanay ang mga tagamundo sa itsura kong ito. Kaso lang, pinapatay kami ng mga kauri mo eh. Dahil sa taglay naming kamandag, mapanganib para sa inyo. Wika ng Banakon. Hindi mo naman masisisi yung mga tao. Natatakot lang sila sa mga kagaya mo eh. Hindi kasi nauunawaan ng karamihan sa amin ang inyong buhay. Para sa amin, pag nakakita ka ng ahas, kailangan patayin eh. Makamandag man o hindi. Tugon ni Tiago. Naglakad ito papunta sa kulungan at binuksan ang pintuan. Hindi na ako babalik sa mabahong lugar na yan. Kapag pinilit mo kong ikulong dyan, tutuluyan na kita. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko lang yung dinikdik na ugat ng himag. Teka, nasa na ba yun? Ito. Ewan ko lang kung kakatas pa to ha. Hindi mo na kailangan yan. Nasipsip ko na ang katas mula sa ugat. Ang kailangan na lang para tuluyang gumaling ang sugat ko ay ang dugo mo. Wika ng Banakon. Bagay na ikinagulat ng binata. Dugo ko? Bakit? Anong meron sa dugo ko? Hindi nakakamatay na kagat ang binigay ko sa'yo. Kung hindi isang kagat na makakapagsalin ng aking kakayahan na magpagaling sa isang nilalang. Nagkataong walang mas maliit na hayop na pwede kong lunukin, kaya ikaw ang kinagat ko sa pag-asang mauunawaan mo. Pero nagkamali ako eh. Pinangunahan ka ng takot. Dahil doon nawalan ka ng malay. Teka sandali nga. Kagat na hindi nakakalason. Paano ako maniniwala sa'yo? Mahirap ipaliwanag sa isang kagaya mo ang sinasabi ko. Bakit hindi mo na lang ipatak ang dugo mo sa sugat ko? Tugon ng Banakon. Kumuha ng maliit na kutsilyo si Tiago. Sinugatan ng palad. Ipinatak nito ang dugo sa sugat ni Banakon. Nung una ay walang nangyari. Ngunit kalaunan ay nakita nila. Unti-unting nagbabalik ang kaliskis sa dati habang naghihilom ang sugat. Paano nangyari to? Bakit nakakapagpagaling yung dugo ko? Tanong ni Tiago. Masyado kang makulit ano? Kakapaliwanag lang eh. Ang binigay kong kamandag sa'yo ang siyang dahilan kung bakit ako gumaling. Sa tuwing magkakasugat, naghahanap kami ng mas maliit na hayop upang salina ng kamandag. Pagkatapos kinakain namin yon para pumasok sa katawan namin ang lunas na dala ng pinaghalong dugo ng aming pagkain at kamandag. Sa pamamaraang yan, napapagaling namin ang anumang pinsalang natatamo. Pagpapaliwanag ng Banakon. Kung ayaw mong bumalik sa kulungan, hayaan na kita makalaya. Pero huwag kang babalik sa palayan ha. Natatakot sa iyo yung mga tao eh. Wika ni Tiago. Hindi na ako babalik sa lugar na yun no. Masyado nang mapanganib para sa kagaya ko. Maiba ko. Wala ka bang pamilya, asawa, kamag-anak o kaibigan? Wala na sila. Namatay sila sa una naming tirahan. Dahil na din sa pangangaso. Tugon ni Banakon. Kung ganun saan ka titira? Hindi ka naman pwede dito sa bahay. Baka makita ka ni tatay, huliin ka nun. Wika ni Tiago. Biglang nagliwanag ang katawan ng ahas. Unti-unti itong lumiit. Bumilog ito. Naging medalyong ginto na parang nakapalupot na ahas. Sa bulsa mo, ito ang pinakaligtas na lugar para sa akin. Walang makakalam kung nasaan ako. Wika ni Banakon. Hindi rin kita maintindihan no? Gusto mong manatili sa aming mga tao. Gayong kami mismo ang dahilan kung bakit kayo nauubos. Naniniwala lang ako sa kasabihan yung mga tao. Dumikit ka sa mga kalaban mo para hindi ka niya makita. Bahala ka nga sa buhay mo. O siya, may gagawin pa ako. Magpapakawala kami ng mga ahas sa kabundukan ngayon ha. Ilalagay na lang kita sa bulsa ko. Wika ni Tiago.
Hindi na sumagot ang banakon dahil naramdaman nito ang presensya ni Mang Elyong. Unang tinignan ng binata ang kulungan ng nahuling ahas. Nagulat ito dahil wala na ang banakon sa loob. Tiago, anong nangyari sa banakon? Tanong ni Mang Elyong. Pasensya na po tay. Hindi ko po naagapan eh. Namatay po yata siya kagabi. Kung sabagay, medyo malalim ang sugat na natamo ng kawawang banakon. O siya, isilid mo na sa makatsa ang ilang sawa. Ako nang bahala doon sa may kamandag. Wika ni Mang Elyong. Matapos ay lumakad ang mga ito papunta sa kabundukan kung saan nila pinakawalan ang mga ahas. Pagkarating doon, sinalubong sila ng mga putok ng baril. Mukhang meron pa rin mga mangangasotay ah. Hindi sila natatakot oh. Kahit meron parusa kapag nahuli sila. Hayaan mo, papasan ba't mauhuli din ng mga yan? Ang gawin mo na lang, huwag silang tularan. Sige na, pakawalan mo na ang mga ahas. Nang makabalik na tayo, may mga kailangan pa akong atupagin sa bukid. Wika ni Mang Elyong. Ngunit nang pabalik na ang mga ito sa kapatagan, nakasalubong nila ang pangkat ng mga mangangaso sa pangunguna ng dating kasamahan ng matanda, si Gabriel. O Mang Elyong, himala at nandito kayo. Akala ko ba huminto na kayo sa pangaso? Tanong ni Gabriel. Oo Gabriel, matagal na kaming huminto. Naparito lang kami upang magpakawala ng mga nahuli naming ahas sa kapatagan. O siya, mauna na kami ha. Marami pa akong gagawin, mag-iingat ka. Dahil medyo maraming napakawalan na banakon sa lugar na ito. Wika ni Mang Elyong. Nanguhuli kayo ng mga ahas sa kapatagan para pakawalan sa kabundukan. Gasino lang ang kita doon ah. Nabubuhay ba kayo doon? Bakit hindi na lang kayo bumalik sa pangaso? Ang totoo, wala kaming kinikita sa gawain ito eh. Pero maraming paraan para kumita ng pera. Hindi lang sa pangangaso ang alam kong pangkabuhayan. Wika ni Mang Elyong. Sabay lakad palayo. Kung sabagay, matanda ka na din eh. Medyo mapurol na ang asinta mo. Tama lang na magretiro ka na. Pero ako, hindi kami titigil hanggat hindi nahuhuli ang isang hayop na dito naglalagi sa kagubatan. Wika ni Gabriel. Natigilan si Mang Elyong sa mga narinig. Masyadong mataas ang pangarap mo, Gabriel. Hindi mo kailanman mauhuli ang nilalang na yon dahil kulang ka sa pag-unawa sa mga bagay-bagay. Noon pa man sinabi ko na sa'yo, ang pangangaso, hindi lang pagpatay ng mga hayop, isa itong ritual. Kailangan mong pasalamatan ng anumang biyayang nakukuha mo sa kalikasan, bagay na ni minsan hindi ko nakita sa'yo. Wika ni Mang Elyong. Sabay lakad palayo sa lugar. Mukhang nabara mo na naman yung mayabang na yun, Taya. Buti nga sa kanya. Napakataas kasi ng ere. Sobrang hangin kung magsalita. Wika ni Tiago. Yan ang mga tao na hindi mo dapat tolaran. Nasanay na sa ganyang pamumuhay si Gabriel. Simula pa nang nabubuhay ang kanyang ama. Wala nang ibang alam na hanap buhay ang taong yan kung hindi ang mga aso. Wika ni Mang Elyong. Kung sabagay, hindi mo rin naman masisisi tay. Paano nga namang bubuhayin ng pamilya mo kung wala kang paraan para mapakain sila? Eh di kung ano yung nakagisnan, yun lang yung gagawin ng tao. Tugon ni Tiago. Pagsapit ng hapon, nagpunta sa baryo ang binata upang makipag-inuman sa mga kaibigan
Narinig nito ang usapan ng ilang kalalakihan. Ayon sa mga ito, may isang hindi kilalang hayop ang nananalakay sa kanilang baryo. Ang kadalasang nabibiktima, mga batang naglalaro sa daan. Dagdag pa ng mga ito, hapon kung sumalakay ang nilalang, dinadagit nito ang biktima upang dalhin sa kung saan. Nakikinig lang si Tiago ng mga sandaling iyon nang bigla siyang tawagin ng isa sa mga kaibigan. Uy Tiago, narinig mo ba yung sinabi nila? Hindi ba dalubhasa kayo ng tatay mo sa paghuli ng mga ligaw na hayop? Wika ng kaibigan. Medyo napalakas ang boses nito, kaya narinig sa kabilang lamesa. Yang ka na naman, Mitoy. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong magbaba ng boses mo. Narinig tuloy tayo. Wika ni Tiago ngunit huli na. Papalapit na sa kanila ang isa sa mga kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung anak ni Mang Elyong, hindi ba? Kayo yung humuli sa malaking banakon kina Mang Matias. Tanong ng lalaki. Oo, tama ka. Anak nga ako ni Elyong. Anong maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Tiago. Ako si Dante, anak ng kapitan sa kabilang barangay. Malaking problema ng tatay ko ang nilalang na sumasalakay. Hindi na halos lumalabas yung mga tao, kaya naapektuhan na mga hanap buhay nila. Kung talagang magaling kayong mga aso, bakit hindi niyo subukan puntahan at tuliin ang nilalang na sinasabi ko? Wika ni Dante. Hindi ako sigurado kung papayag si tatay. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Mukhang hindi tayo nagkalinawan. Ang sabi ko, anak ka ng kapitan. Anong paki ko? Ikaw ang nangangailangan ng tulong, kaya matuto kang magpakumbaba. Ganun pa man, hindi ko tatanggihan ang paghingi mo ng tulong kahit napakaangas ng datingan mo. Akala mo kung sino ka, ano? Aba, sira ulo pala to eh. Baka gusto mong mapatay dito ngayon. Sige nga, bakit hindi natin subukan? Gawin mo! Tumayo ang binata sa harapan nito. Dahan-dahang napaatras si Dante. Saka palang namalaya ng kausap na hindi biro ang pangangatawan ni Tiago. Bukod sa matangkad ay matipuno. Napatingala na lang si Dante habang nakikipag-usap. Anong problema? Akala ko ba papatayin mo ko? Bakit parang nakakita ka ng multo? Yan ang hirap sa inyong mga anak ng politikong nakaupo eh. Akala nyo sa mga tatay nyo, mga Diyos na hindi mo mababa sa trono. Puro kayo kayabangan. Pero kulang naman kayo sa gawa. Gaya lang din ang mga magulang nyong mahilig mangako sa tao. Wika ni Tiago, sabay labas ng tindahan. Sa ngayon nanalo ka. Pero sa susunod, huwag mo nang hilingin na magkita pa tayo sa susunod. Dahil kung sakali, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Naku Tiago, alam mo ba kung ano yung ginawa mo? Maraming kakilala si Dante, baka mamaya tambangan ka ng mga yan eh. Wika ni Mitoy. Kilala ko yung taong yun. At gaya ng sinabi ko kanina, puro lang sila salita. Tignan natin kung talagang tatambangan niya ako. Wika ni Tiago. Pag-uwi nito sa tahanan, kinausap ng binata ang ama tungkol sa nangyari. Ngunit laking gulat ni Tiago. Nakarating na pala ito sa kaalaman ng kanyang ama. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan. Lumapit na rin sa akin si Kapitan Ferrer, kaya nga maganda ka dahil bukas ng umaga kakausapin natin siya. Wika ni Mang Elyong. Talagang magkikita pa pala kami ni Dante. Napakayabang talaga ng anak ni Kapitan Ferrer. Bakit naman kasi? Ano bang ginawa sa'yo ng taong yon?
Wala naman, tay. Pinakitaan lang ako ng kayabangan pero hindi naman nagkagulo eh. Magkakagulo pa lang kung sakali. O ikaw, makinig ka sa akin mabuti ha. Huwag mo nang patulan ng isang yon. Palibasa, lumaking nasusunod ang layaw. Sige na, magpahinga ka na. Maaga tayong aalis bukas. Wika ni Mang Elyong. Kinabukasan pagdating sa kabilang barangay, kaagad hinarap ni Kapitan Ferrer ang mag-ama. Pinaliwanag nito ang mga nangyayari. Sa inala ko, isang malaking ibong mandaragit ang kumukuha sa mga bata dito sa amin. Hindi lang bata ka, Elyong, kundi maging maliit na kambing. Kahit ang baka, hindi nakakaligtas. Pagpapaliwanag ni Kapitan Ferrer. Meron bang nakakita ng nilalang na yon? Paano nyo nasabing dinadagit ang mga biktima? Tanong ni Mang Elyong. Bago mawala ang mga bata, nakakarinig ng malakas na pagaspa sa mga magulang. O hindi kaya naman, biglang lumalakas ang hangin. Maaari mo bang sabihin, Kapitan, kung saan huling nangyari ang insidente? Maaari ko kayong dalhin sa lugar, pero kumain muna tayo. Lalamig ang hinanda kong almusal. Medyo malayo sa kabisera ang pinangyarihan. Wika ng Kapitan. Habang kumakain lumabas ng silid si Dante, kaagad napatitig kay Tiago. Tumangulang ang binata, bagay na kinainisan ni Dante. Walang iya ka. Anong ginagawa mo dito? Wika ni Dante, sabay dampot ng kutsilyo. Kumalma ka. Hindi ba nangingi ka ng tulong sa akin kahapon? O ito na kami. Anong problema mo? Ang mabuti pa, bitawan mo yung kutsilyo at baka masaktan mo lang yung sarili mo. Wika ni Tiago. Talagang napakayabang mo, ha? Pasalamat ka. Nandito si tatay. Kung wala, kanina pa kita. Lumayas ka sa harapan ko, Dante. Hindi to ang oras para pairalin ang kayabangan mo. Kahit kailan talaga bastos ka. Wika ni Kapitan Ferrer. Dali-daling lumabas ng tahanan ang binata habang nagkakamot ng ulo. Tumingin pa ito kay Tiago. Nag-iwan ng isang babala. Mamaya ka sa akin. Wika nito. Tumayo si Kapitan Ferrer. Nilingon ang anak. Dali-dali itong tumakbo palabas ng bakuran. Pasensya ka na sa anak ko, iho. Talagang mali ang pagpapalaki ng kanyang ina. Bueno, tapos na ba kayong kumain? Tapos na, Kapitan. Maaari na tayong lumakad. Wika ni Mang Elyong. Tumuloy na ang mga ito sa huling pinangyarihan ng insidente. Nagulat ang mag-ama dahil isa itong tahanan na napapalibutan ng makapal na gubat. Ito ang bahay ng mag-asawang Juan at Lilia. Kaso lang wala na sila sa lugar. Natakot na maulit pa sa iba nilang anak ang nangyari. Dito sa bakurang ito mismo kinuha ang kanilang bunsong anak. Wika ni Kapitan Ferrer. Tiago, ikutin mo ang paligid. Maghanap ka na mabakas. Maging palatandaan ng malaking ibon. Alam mo na ang gagawin. Wika ni Mang Elyong. Naglakad sa paligid ng tahanan si Tiago. Naghanap ito ng mga palatandaan. Ngunit wala ni isang nakita ang binata. Hoy, ano bang hinahanap mo, Tiago? Tanong ng banakon. Nagagawa nitong makipag-usap sa pamamagitan ng isipan. Mga palatandaan ng malaking ibon. Tugon ni Tiago. Hindi ka makakakita nun dito. Dahil hindi naman ibon ang kumukuha sa mga bata. Hindi ibon? Teka, anong ibig mong sabihin?
Dun banda. Ayun oh, tumingin ka dun. Tumingin ka sa gawing yun. Nakikita mo ba ang malaking puno ng nara? Lapitan mo ito at siguradong magugulat ka. Sinunod ni Tiago ang sinabi ng banakon. Pagkalapit nito sa puno, nagtaka ang binata dahil may kung anong nakaumbok sa mismong katawan nito. Sa unang tingin, hindi mo mapapansin. Pero sa oras na lapitan mo ito, mapapansin mo ang hindi pangkaraniwang umbok. Ano yung bagay na yan? Bakit hindi mo subukang suntukin? Sige na, gawin mo. Wika ng banakon. Sinuntok ito ni Tiago. Laking gulat ng binata. Biglang umatungal ang nilalang na nagbabalat kayo sa katawan ng puno ng nara. Isang uri ng engkanto na may hawig sa hunyango. Ikaw ba ang kumukuha ng mga bata sa lugar na to? Wika ni Tiago habang hawak-hawak sa leeg ang nilalang. Hindi ako. Pero pwede kong ituro sa inyo kung sino. Ano yung hawak-hawak mo, Tiago? Saan mo nahuli ang nilalang na yan? Dito lang po tay. Nagtatago sa puno ng nara eh. Pwede niyo daw tayong ituro sa nilalang na kumukuha ng mga bata. Tugon ni Tiago. Maging si Kapitan Ferrer ay nagulat sa nasaksiyan. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang totoong engkanto. Anong balak yung gawin sa isang yan? Mamaya, manakit pa yan kung bubuhayin nyo eh. Mas mabuti kung papatay na lang. Wika ng kapitan. Patayin. Yan ang palaging unang pumapasok sa isipan natin sa oras na makakita tayo ng nilalang. Maging hayop na hindi pamilyar eh. Bakit kailangan patayin? May ginawa na ba sa'yo, kapitan? Wala pa naman na. Wika ni Mang Elyong. Nag-iingat lang ako, Ka Elyong. At isa pa, ako ang kapitan ng barangay na ito. Kaya akong masusunod. Tugon ng kapitan. Pasensya na, kapitan. Pero hindi na kami sakop ng iyong pinamumunuan. Pinakiusapan mo kami para hulihin ang nilalang na namiminsala sa inyo. Kami ang nanghuhuli, kaya kami ang magpapasya kung ano man ang gagawin sa kanila. Hindi na nakapagsalita ang kapitan. Sa halip ay umalis na lang ito sa lugar. Kaagad namang sinabihan ni Mang Elyong si Tiago na hindi dapat malaman ng karamihan. Ako na po ang bahala dun, tay. Mauna na po kayo sa bahay. Dalhin niyo ang hunyango. Wika ni Tiago. Sabay abot sa ama ng hawak na nilalang. Sinundan nito si Kapitan Ferrer. Habang nasa daan, kinakausap nito ang alagang banakon. Uy, narinig mo yung sinabi ni tatay, di ba? Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Paano kaya natin siya mapapakiusapan na wag magsalita? Hindi naman pwedeng gulpiin yung kapitan. Wika ni Tiago. Ako nang bahala. Magtiwala ka sa akin. Bilisan mo na. Bago pa siya makarating sa tahanan. Wika ng banakon. Dali-daling naglakad ang binata hanggang sa maabutan nito ang kapitan. Kapitan, sandali lang po. May itatanong lang ako. Huminto ang kapitan. Hinarap ang binata. Ang akala ko ba, kayo na ang bahala? Oo, kami na po ang bahala doon, kapitan. Kaso, may isang bagay lang akong gustong ihabilin sa inyo eh. Nakikiusap po ako. Wika ng binata. Biglang lumitaw sa likod ni Tiago ang malaking banakon. Nanlaki ang mga mata ng kapitan dahil noon lang siya nakakita
ng isang higanteng banakon. Kiyate, asa ba nagika ng banakon nimo? Wika ng kapitan na ang ibig sabihin ay saan nanggaling ang banakon na yan. Alaga ko po siya, kapitan. May papakiusap lang po sana ako sa inyo. Yung nakita nyo kanina, pakiusap po sa inyo lang. Huwag pong makakarating kahit kanino. Pwede bang atin-atin na lang yun? Tanong ni Tiago habang pinapagpag sa kanyang kamay ang alagang banakon. Wala problema. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang nakita ko. Ilayo mo lang sa akin yung banakon mo. Wika ni Kapitan Pereira. Kung ganun may kasunduan tayo. Sa oras na makalabas ang balitang to, alam nyo na ang mangyayari. Wika ni Tiago. Matapos ay umalis na ito. Bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating ng binata, nakita nitong kinakausap ng ama ang hunyango. Ano tay? May napiga ka na ba? Tanong ni Tiago. Madali naman palang kausap ang isang to eh. Oo, nasabi niya sa akin kung anong nilalangan nangunguha ng mga bata. Hindi nga malaking ibon, kung hindi isang aswang. Wika ni Mang Elyong. Ayon din sa hunyango, matagal na siyang nakatira sa punong iyon. Kaya nakita niya ang lahat ng nangyari nung araw ng kunin ng nilalang ang anak ng mag-asawa. Aswang! Mukhang magkakaroon pa ako ng engkwentro sa mga aswang. Ito din ang unang pagkakataon na makakarap ko ang isang aswang kung sakali. Kahit ayaw ko, walang magagawa eh. Mukhang kakailanganin natin ang tulong nila Gabriel. Subukan mo silang hanapin sa bayan, Tiago. Wika ni Mang Elyong. Nang gabing iyon ay lumakad si Tiago para hanapin si Gabriel, maging ang mga kasama nito. Natagpuan ng binata ang hinahanap sa isang pasugalan. Akmang papasok na sana ito nang bigla siyang pigilan ng nagbabantay. Pasensya na, hindi pwedeng pumasok ang hindi kilala ng aking amo. Wika ng bantay. Ganun po ba? Pakisabi na lang po sa lalaking yun, pinapatawag siya ng tatay ko. May papagawa sa kanya. Tugon ni Tiago. Nilingon ng bantay ang tinuturo ng binata. Si Gabriel. O sige, ikaw na magsabi. Pero duda ako kung harapin ka niya, ha? Abala siya sa pagsusugal. Wika ng bantay. Tumuloy si Tiago at nilapitan si Gabriel. Gabriel, gusto ka daw makausap ni tatay. Mukhang may papatugi sa'yo. Wika ng binata. Nag-angat ng tingin si Gabriel. Walang pagdadalawang isip na tumayo. Mamaya mo na sabihin sa akin ang detalye. Mga bata, ituloy niyo muna ang kasiyahan. May importante akong gagawin. Wika ni Gabriel. Walang pag-uusap na nangyari sa dalawa habang nasa daan. Pagdating sa tahanan nila Tiago, saka pa lamang nagsalita si Gabriel. Hindi mo ako pinapatawag ng walang mabigat na dahilan, Kyle. Pagsalita ka. Anong problema? Bago ko sabihin sa iyo ang lahat, gusto kong makita mo ang nilalang na ito. Wika ni Mang Elyong. Nanlaki mga mata ni Gabriel, lalo pa nang magpakita ang hunyango sa kanya. Isang hunyango? Bakit meron ka dyan? Panandalian lang ang pananatili ng nilalang na yan sa akin. May kaugnayan siya sa ipapagawa ko sa iyo. Ang hunyango na yan, ang nakakita sa nilalang na ipapatugis ko. Alam kong meron kang kakayahan na makita ito mula sa mga mata ng iba. Wika ni Mang Elyong. Matagal ka nang nagretiro, pero matalas pa rin ang pag-iisip mo, Kailyong.
Bueno, hayaan mong ako na mismo makakita ng itsura ng hayop na tutugisin ko. Wika ni Gabriel. Kinuha nito sa kulungan ang hunyango. Tinitigan sa mata. Laking gulat ni Tiago. Nagbago ang mga mata ni Gabriel. Naging katulad ito ng sa pusa. Taglay ng taong yan ang bertud ng musang. Meron siyang katangian na tumingin sa nakaraan ng isang nilalang sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata nito. Wika ng banakon. Hindi naman nagsalita si Tiago. Patuloy lang itong nakiramdam sa ginagawa ni Gabriel. Maya-maya pa, binitawan na nito ang hunyango. Napatingin ng nakakaloko kay Mang Elyong. Aswang ang ipapatugis mo sa akin, Ka Elyong. Sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel. Gagawin mo ba o hindi? Alam mo na yan ang pinakagusto ko. Alam ko na din kung saan matatagpuan ang nilalang. Kaya ikaw bata, kung gusto mong sumama, maganda ka na. Isama mo din ang alaga mong banakon. Wika ni Gabriel. Nagtaka si Mang Elyong sa sinabi nito. Banakon? Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Ay nako, pasensya na. Hindi pa pala nasasabi ng anak mo. May alagang engkantong banakon si Tiago. Napatingin ng matanda kay Tiago na noon ay pasipol-sipol lang sa sulok. Opo, totoo po yung sinasabi niya. O ikaw, pwede ka nang lumabas. Nabuko tayo eh. Wika ni Tiago. Lumabas ang malaking banakon mula sa kanyang bulsa. Bagay na kinagulat ng matanda. Hindi ba yan yung banakon na nahuli natin sa palayan ni Mang Matias? Ang akala ko ba, patay na yan? Hindi ko na po nasabi sa inyo eh. Dahil alam kong hindi naman kayo maniniwala. Pasensya na po kayo, tay ah. Ay nako, may magagawa pa ba tayo? O siya, bilisan mo na nang masagawa na natin ang plano. Tara, tara. Kanina pa ako nangangati dito. Dalian yung dalawa. Wika ni Gabriel. Pinasok ng mga ito ang kagubatan sa pangunguna ng Ginoo. Hanggang sa marating ng mga ito ang isang maliit na pamayanan. Dito susunod na sasalakay ang aswang. Magpapalipas tayo ng magdamag dahil hindi naman sumasalakay ang aswang na yon kapag gabi. Wala nang bata sa labas ng mga kabayan. Mag-aantay lang tayo. Wika ni Gabriel. Umakyat sa puno si Tiago kasama ang alagang banakon. Naidlip ito sandali habang nag-aantay ng pagsikat ng araw. Maya-maya pa, unti-unting nagkakabuhay ang maliit na nayon ng mga katutubo. Isa-isang naglalabasan ang mga bata upang maglaro. Para sa tatlo, ito na ang kanilang pinakahinihintay. Bumaba sa puno si Tiago. Naupo sa tabi ng ama. Maging alisto ka lang, Tiago. Anumang oras, darating na ang hinahanap natin. Wika ni Mang Elyong. Ayon pa sa matanda, batay na din sa mga pangyayari. Sumasalakay ang nilalang bago lumubog ang araw at bago din sumikat sa umaga. Tahimik na nakamasid si Gabriel hanggang sa bigla itong napatayo. Bumunot ng palaso mula sa likuran. Inumang ito sa malayo. Saka pa lamang napagtanto ni Tiago kung ano ang pinupunterya ng Ginoo. Nakita nito ang isang nilalang. Mabilis na bumubulusok paibaba. 3 palaso ang sunod-sunod na pinakawala ni Gabriel. Tumama ang lahat ng ito sa katawan ng nilalang
dahilan para bumagsak sa lupa. Sandali lang. Bago natin patayin ang nilalang, lilinawin ko. Sa akin ang pangil. Bahala ka sa gusto mo. Walang makikipag-agawan sa'yo. Tugon ni Tiago. Mabilis na tumakbo ang dalawa. Sa pag-aakalang mabilis nilang mapapatay ang nilalang, tuloy-tuloy na sumugod ang binata. Sinubukan pa itong pigilan ni Gabriel, kaso nga lang huli na. Pagkalapit nito sa nilalang, pinagaspas nito ang pakpak, dahilan para tamaan ang binata at tumalsik sa malayo. Nakalimutan kong sabihin, malakas ang hampas ng mga pakpak nila. Ano, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nabali yung balikat ko pero kaya ko pa. Wika ng binata. Gumapang ang banakon sa kanyang katawan. Umilaw ang mga mata ng higanting ahas. Dali-daling sinugod ang nilalang. Kinagat ito ng ilang ulit bago tuluyang bumalik sa kinaroroonan ni Tiago. Mag-antay lang tayo ng ilang minuto. Kusang babagsak ang katawan ng aswang na yan sa oras na kumalat ang kamandag ko. Mapapakinabangan din pala ang alaga mo, Tiago, ha? Magaling! Huminto na sa pagkilos ang nilalang. Tapusin na natin to. Wika ni Tiago. Mabuti na lamang at wala masyadong tao sa lugar, kaya hindi nakita ang kanilang ginawa. Nilapitan ng binata ang naghihingalong nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita ito ng totoong aswang. Ganito pala yung itsura nyo, no? Ulo ng baboy, katawan ng tao, tapos may pakpak ng paniki. Wika ni Tiago habang sinisipa ang nilalang. Hindi lahat ng aswang ganyan ang itsura, Tiago. Isa lang yan sa marami nilang uri. Wika ni Gabriel. Matapos ay pinugot nito ang ulo ng nilalang upang kunin ang malaking pangil. Mabuti naman at nagawa niyong mapatay ang nilalang na ito. Pero sa palagay ko, hindi siya nag-iisa. Ano, Gabriel? May bago ka ng pagkakakitaan kaysa sayangin mo ang buhay mo sa pagpatay ng mga nanganganib ng maubos na hayop. Bakit hindi ka na lang maging tagatugis ng aswang? Magiging manunugis lang ako kung babalik ka sa pagiging mangangaso. Masyado nang matanda si tatay para gawin yan. Ako na lang ang ayain mo. O sige, walang problema. O siya, mauna na ako, ha. Hanggang sa susunod na misyon, Tiago. Kapala, ingatan mo ang alaga mong banakod. Wika ni Gabriel. Matapos ang kaganapang iyon, sinanay ni Mang Elyong ang anak sa paggamit ng pana sa pagiging manunugis. Maliban pa sa trabahong ito, nagpatuloy sila sa kanilang gawain. Paminsan sumasama sa kanila si Gabriel, lalong-lalo na kung may kakaiba sa kanilang pupuntahan. Sa paglipas ng panahon, nakilala ang grupo nila Tiago sa lugar bilang manunugis ng banakon. Ngunit para sa kanila, may mas malalim pa itong obligasyon. Ito ay pangalagaan ang wastong balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga hayop gaya ng mga makamandag na ahas. Ipinapakita sa kwentong ito na hindi lang peste ang mga banakon, kaya hanggat maaari, wag na wag silang papatayin. Tumawag ng mga tao na may alam sa panghuhuli sa kanila. Palaging tandaan na hindi lahat ng hayop na nakikita ay normal. Opinyon para sa kwento. Balanse. Kabutihan at kasamaan o balanse ng daloy ng mundo. Lahat ng bagay o hayop sa mundo natin, mga kabayan, merong silbi.
Hindi sila ilalagay ng amang may likha kung wala silang maitutulong sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring delikado, malas, nakakamatay ang iba nating nakikita, pero wag nating kalimutang igalang ang kaluluwa ng mga hayop kung sila ay papatayin. Palaging tandaan mga kabayan, tayo ang may isip. Pwede tayong gumawa ng mga pamamaraan, mga bagay-bagay na hindi gumagawa ng dahas. Muli mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.